Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Sa tingin mo ba ikaw ay masamang-masama na at ayaw na ng Diyos sa'yo? Meron akong isang kwento. May isang tao noong 1970s. Siya ay makapangyarihan. Sila ay nasa norte ng Pilipinas. Marami silang pera, maraming baril, may guns siya, at kinakatakutan ng lahat. At minsan, siya ay nakulong na bilanggo sa Muntinlupa ng halos 8 taon. At doon sa loob ng bilangguan, nakilala niya ang Diyos. Tingin ng ibang tao, wala nang pag-asa na magbago. Pero nang nakilala niya ang Diyos sa loob ng bilangguan, siya ay nagbago. At itong taong ito ang naging dahilan kung bakit nakilala ko ang Diyos at mas napalapit ako sa Diyos. Itong taong ito ay walang iba kundi si Brother Vincent Bingbong Crisologo. Para sa Diyos, lahat ay may pag-asang magbago. At hinahanap niya ang bawat isa sa atin. Sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na kung meron daw 100 na tupa at nawala yung isa, iiwanan niya 99 at hahanapin niya ang isang tupang nawawala. Tayo ay malimit na tupang nawawala at hinahanap niya tayo. Siya yung Ama na naghahanap sa atin at siya yung pastol na bumubuhat sa atin para tayo ay iuwi. Bilang isang Imagineer sa Disney, pinag-aaralan namin kung ano yung kultura ng mga pumapasok sa Disney. Sa Shanghai Disney, meron kaming tinatawag na greet and meet. Meet and greet. Ito yung bang pagpasok mo ay hanapin mo yung paborito mong karakter. Kunwari, ang paborito mong karakter ay si Cinderella, si Rapunzel, o si Ariel, o si Tiana. O hindi naman si Mickey Mouse, o si Minnie, o si Goofy, o si Donald Duck. Kung hindi naman sa Star Wars, si Rey, o si Chewbacca. So, sa Shanghai kasi, bago magbukas ang gate sa umaga, mahigit 20,000 tao hanggang 40,000 tao ang naghihintay sa gate para pumasok. At pagbukas ng gate, sila ay takbuhan sa loob at hahanapin nila yung mga paborito nilang karakter sa lugar ng meet and greet. Bakit? Kasi doon nila ine-express yung kanilang mga adhikain sa buhay, yung mga kahirapan nila, sinasabi nila, yung pangarap nila, yung sama ng loob nila, yung bagay na sila ay nasaktan. Kumbaga, itong karakter na ito ay nagiging mas malapit sila, nagiging kaibigan na nila. At itong karakter naman ay walang imik, walang judgment, hindi nagsasalita, nakikinig lang at yayakapin lang sila. Kaya ganun na lamang yung kanilang relationship sa mga karakter. Dito natin makikita na pag ang isang tao, kagaya natin ay may kahirapan sa buhay o may pagkukulang o pagkakasala, naghahanap siya ng takbuhan, ng makikinig at makakaunawa sa Kanya. Sa atin, sa ating simbahan, inilagay ni Jesucristo ng Diyos ang mga kaparian natin para sila yung tatanggap sa atin pag tayo ay nagkakasala. Sila yung representante ng Diyos na nakahanda, na naghihintay sa atin, naghahanap sa atin, na pag pumasok tayo, bumalik loob tayo sa Kanya, ay ang kalangitan ay magagalak. Kaya nga sa kumpisalan, galak na galak ang Diyos at ang kalangitan dahil tayo ay muling nagbabalik loob sa Kanya. Kaya ang palala ng Diyos sa akin ngayon ay, anuman ang ating estado sa buhay, magulo man o nagkasala man, ikaw at ako ay hinahanap ng Diyos. Anuman ang iyong sitwasyon, mayroong pag-asa. Sa Diyos, hindi niya tinitignan kung gaano kabigat ang ating kasalanan.
ang tinitignan niya yung puso nating nagbabalik loob sa Kanya, dahil ang Diyos ay hinahanap tayo lagi-lagi. Hinihintay tayo lagi-lagi. Itong palala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, na may pag-asa. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, kaya magbalik loob tayo sa Kanya at lumapit sa Kanya lagi. Araw-araw, kasama natin ang Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless and God is good.